Nagsimula ang kwento ng unang sumalakay sa Earth ang isang intergalactic kaiju. Sa kasamaang palad, simula pa lamang iyon. Sunod-sunod na dumagsa ang mga kaiju upang lipulin ang sangkatauhan. Bilang tugon sa bantang ito, pinagsama ng bawat bansa ang kanilang pinakamahusay na tauhan at teknolohiya at itinatag ang Anti-Kaiju Defense Force na ERD. Nagkaroon man ito ng ilang tagumpay, nanatiling mabigat ang pinsala at tila walang katapusan ang digmaan, hanggang sa lumitaw ang isang batang tagapagligtas. Ang bida ay si Tatsuo. Tahimik siya at nahihiyang bata na umiiwas kapag inaanyayahan siyang makipaglaro. Isang araw, napadpad siya sa isang robot na tumututol sa karahasan laban sa mga robot. Ipinaglalaban nito ang karapatan nitong mabuhay at tumatangging sirain ang sarili. Dumating ang punong mananaliksik na si Kojika, na itinuturong ugat ng problema. Layunin niyang gamitin ang robot bilang sandatang seisubog laban sa kaiju, isang inobasyong aniyay makapagliligtas ng buhay ng tao. Nakiusap ang robot na mabuhay, at nabahala si Tatsuo. Biglang umalingaw-ngaw ang alarma, sumasalakay na ang mga kaiju. Habang tumatakas ang iba, nanatili si Tatsuo. Naiwan din si Kojika upang subukan ang robot na tinawag niyang Snowman. Ngunit nabalitaan niyang ang kanyang anak ay sumakay dito at kinuha ang kontrol. Si Tatsuo ay nasa loob ng Snowman, binabasa ang manual. Nalilito ang robot at pinapaalis siya dahil sa panganib. Ayon kay Kojika, pang-ensayo lamang ang cockpit at imposibleng kontrolin ito, maliban kung henyo ang piloto. At si Tatsuo nga ay henyo. Kinuha niya ang kontrol. Nakiusap ang Snowman na tumigil dahil maaari itong sumabog, ngunit tiniyak ni Tatsuo na ililigtas niya ito. Namangha ang lahat nang paliparin niya ang Snowman. Doon napagtanto ni Kojika ang talino ng bata. Makalipas ang ilang oras, ibinalita na isang prototype robot ang nag-isa at nag-api ang kaiju, at ang piloto ay 9 na taong gulang. Ibinunyag ni Kojika na ang anak niya ang piloto at may kakayahang sumabog ang robot. Tinawag silang tagapagligtas ng publiko at nais ng lahat na magpatuloy sila sa laban. Biglang nagbago si Kojika, pumayag siyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban at inilarawan ang Snowman bilang isang disposable bomb. Samantala, halos magpanik si Tatsuo sa dami ng atensyon. Sa paglipas ng panahon, sumikat si Tatsuo sa kanyang kabayanihan. Lumaki siya habang patuloy na ina-upgrade ang Snowman, at papasok na sa huling yugto ang digmaan. Dinodomina niya ang mga kaiju at inaasahang siya ang magdadala ng kapayapaan. Pagkalipas ng 10 taon, nasa isang intergalactic cruiser si Tatsuo, nagbabasa ng aklat tungkol sa 777 hakbang sa pakikipagkaibigan. Bago pa niya masimulan, inanunsyo na 40 minuto na lang bago ang huling labanan. Pinatawag siya upang sumakay sa Snowman. Habang papunta, sinabihan siya ng ilang babae na umaasa sila sa kanya. Nangakong gagawin niya ang makakaya. Paglipad niya sa kalawakan, tinawag niya ang Snowman na Yukio. Napansin ni Yukio na muli siyang umiwas sa pakikisalamuha. Nagsisi si Tatsuo at inaming hirap pa rin siyang makipag-usap dahil ginugol niya ang kabataan sa pakikipaglaban. Hinikayat siya ni Yukio na huwag sumuko. Sinabi ni Tatsuo na ayos lang siya dahil kasama niya si Yukio, ngunit itinuro nitong 10 taon na niyang sinasabi iyon. Ayon sa librong binabasa niya, How Even a Kaiju Can Make Friends, kailangan mo nang lampasan ang 777 pagsubok. Kaya pakiramdam niya'y huli na ang lahat para sa kanya. Dumating ang kapitan niyang si Mist at ipinaliwanag ang plano, haharapin nila ang Kaiju Horde, hihiwalay si Tatsuo sa barko, at papasok ang cruiser sa gitna upang pakawalan ang Infinity Laser na kayang lumipol ng buong hukbo. Ang problema ay ang oras bago makarating sa launch point, kaya si Tatsuo ang susi. Tiniyak ni Yukio sa lahat na sila ang manggaguna sa paglusob at aakit sa mga kaiju upang malipol ang mga ito. Natapos ang pulong, ngunit napagtanto ni Tatsuo na muli siyang pumalpak sa pakikipag-usap. Sa halip na maayos na sumagot, napaikling tugon lang siya. Hindi iyon alintana ni Yukio, ang mahalaga ay ang tagumpay at ang pagbabalik nila. Biglang nagwakas ang kanilang katahimikan nang lumitaw ang napakaraming kaiju, isang tila walang katapusang dagat ng higanteng halimaw. Kinilabutan ng buong tripulante. Inutusan silang lahat, simulan na ang misyon. Saglit na huminto si Tatsuo at pinaalalahanan ng sarili na nais niyang maging mahalaga. Tinawag siya ni Yukio, dumating na ang kalaban. Biglang nagbago ang tindig ni Tatsuo at buong tiwalang nagsabing oras na.
Handa na sila. Inaktiba niya ang kanyang Seven Sword style. Namangha ang lahat nang sa isang iglap ay napabagsak nila ang ilang kaiju. Ipinahayag ni Mist na si Tatsuo ang kanilang tagapagligtas at tiyak ang tagumpay. Narating nila ang launch point. Inutusan ni Mist ang lahat na iligtas ang planeta. Inihanda ang Infinity Laser, na buo ang isang dambuhalang enerhiya sa unahan ng barko. Ipinaputok ito, ngunit laking gulat ng lahat nang bigla itong naglaho. Iniulat na nag-crash ang laser system at hindi na maaaring gamitin ang Infinity Laser. Hindi ito maunawaan ni Mist, hindi pa ito nangyari noon. Nagpasya siyang lumipat sa Plan B, pigilan ang mga kaiju at ipabalik sina Tatsuo at Yukio. Ngunit hindi na ito naisakatuparan, nagsimulang mag-shutdown ng barko. Hindi tumutugon ang mga sandata at barrier. Tuluyang bumagsak ang depensa. Sa gitna ng takot, nasalpok ng mga kaiju ang barko. Tinangay ang tripulante sa kalawakan, at sumigaw si Mist habang nagwawakas ang kanyang buhay. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Natulala si Tatsuo sa pagsabog ng barko. Hindi makapaniwala si Yukio at nagtanong kung talo na ang sangkatauhan. Pinakalma siya ni Tatsuo, kailangan nilang bumalik. Kung may kahit isang buhay pa, ililigtas nila iyon. Bagaman nag-aalala si Yukio, iginiit ni Tatsuo na hindi pa tapos ang misyon. Lalaban sila hanggang wakas. Pagkalipas ng ilang oras, lubhang pagod na si Tatsuo at marami na silang napuksa. Ngunit hindi pa rin maubos ang kaiju. Malubha na ang pinsala ni Yukio, kulang na siya ng isang braso. Unti-unti siyang nawalan ng pag-asa, imposibleng manalo. Napilitan si Tatsuo na sumang-ayon. Ibinigay na nila ang lahat. Ang magagawa na lang ay bawasan ang bilang ng kaiju para sa natitirang puwersa sa Earth. Gagawin nila ito sa pamamagitan ng self-destruct ni Yukio. Ayaw ito ni Tatsuo, nangako siyang hindi ito mangyayari. Ngunit wala na silang pagpipilian. Nagkaisa sila. Sinabi ni Tatsuo na ililigtas nila ang Earth ng magkasama. Habang inaatake ng mga kaiju ang katawan ni Yukio, nagbiro pa siya. Sinabi niyang sa huli, hindi siya nagkaroon ng kahit isang kaibigan. Naiinis si Tatsuo, hinahanap niya ang self-destruct command. At kahit magwakas ang buhay niya ng walang kaibigang tao, wala siyang pakialam dahil kasama niya si Yukio. Nagtaka si Yukio kung wala ba talaga siyang pagsisisi. Sagot ni Tatsuo, hindi siya sigurado. Binalikan niya ang nakaraan, halos buong buhay niya'y ginugol sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Dumating sa puntong hindi na siya nasasaktan kapag nakakakita ng may mga kaibigan. Matagal na siyang nawalan ng pakialam, kaya sinabi niyang ayos na siya. Nagpasalamat siya kay Yukio sa pananatili sa kanya. Nagpasalamat din si Yukio, hindi siya itinuring ni Tatsuo na simpleng bomba, binigyan pa siya ng pangalan. Biglang nanahimik si Yukio. Nagulat si Tatsuo nang siya mismo ang kumuha ng ganap na kontrol. Inamin ni Yukio ang kanyang pagkakasala, inaagaw niya ang buhay ni Tatsuo sa loob ng 10 taon, pinilit siyang lumaban sa mga kaiju at mawalan ng normal na buhay. Pilit binawi ni Tatsuo ang kontrol, alam niya ang balak ni Yukio. Iginiit niyang sapat na sa kanya ang makasama siya at wala siyang pipiliing iba. Nakiusap siyang ibalik ang kontrol. Ngunit huli na. Inaktiba ni Yukio ang emergency escape pod para kay Tatsuo, at nagsimula ang countdown. Hindi niya kayang hayaang mamatay si Tatsuo, siya ang nagbigay sa kanya ng buhay. Sa pagtatapos ng bilang, inilunsad si Tatsuo palayo. Sumigaw siya, ngunit wala na siyang magawa. Ibinunyag ni Yukio ang hiling, bumalik si Tatsuo sa Earth at mamuhay ng masaya. Nais niyang magkaroon ito ng maraming kaibigan. Napaiyak si Tatsuo at nangakong magkakaroon siya ng hindi bababa sa 100 kaibigan. Napanatag si Yukio, iyon ang huli niyang salita. Sumabog siya, nilipol ang buong kaiju horde. Makalipas ang ilang panahon, nagising si Tatsuo nang tumigil ang cold sleep ng pod. Nakarating na siya sa Tokai region sa Japan. Ipinakita ng screen na 8 taon siyang natulog. Nanghini siya, ibig sabihin, 10 taon na mula nang lisanin niya ang Earth. Isa na siyang adulto kahit hindi tumanda ang katawan. Naisip niya kung makakabuo pa ba siya ng kaibigan. Nagplano siya, magkukulong muna sa loob at mag-iipon ng kaalaman bago makisalamuha. Paglabas niya, naisip niyang sasalubungin siya ng mga taong maghahari sa tuwa at tatawagin siyang tagapagligtas, handang makipagkaibigan. Masayang sinabi niya sa isip na natupad ang pangako niya kay Yukio. Ngunit panaginip lamang iyon. Sa realidad, natigilan siya.
Dapat ay tag-init, ngunit ang mundo ay ganap na nagyelo. Nakapanlulumong tanawin, balot ng yelo ang buong planeta. Ganap na nabigla si Tatsuo. Isinakripisyo ni Yukio ang sarili, ngunit nagyelo pa rin ang mundo. Umasa siyang baka ang lungsod lang ang apektado. Mabilis siyang bumalik sa pod upang suriin kung ligtas ang Japan at ang iba pang lugar. Sinuri niya ang mga log, at lalo siyang nangilabot. Buong daigdig ay nabalutan ng yelo. Walang bakas ng buhay. Posibleng naglaho na rin ang sibilisasyon. Naalala ni Tatsuo ang pangako kay Yukio, magkakaroon siya ng mga kaibigan. Ngunit paano, kung wala ng tao? Matapos ang 22 oras ng pangungulila, nagutom siya. Dapat may nakaimbak na rasyon sa pod. Kaya nagsimula siyang maghanap. Biglang narinig ni Tatsuo ang tinig ni Yukio, ngunit recording lamang iyon mula sa kanyang huling sandali. Sa mensahe, sinabi ni Yukio na ang tunay niyang hangarin ay makabalik si Tatsuo sa Earth at mamuhay ng payapa. Higit sa lahat, nais niyang magkaroon ito ng maraming kaibigan. Doon muling nagkaroon ng lakas si Tatsuo. Kumain siya ng rasyon at lumabas, buo ang pasyang tuparin ang pangako, magkakaroon siya ng kaibigan anuman ang mangyari. Ayon sa librong paulit-ulit niyang binasa, How Even a Kaiju Can Make Friends ni Professor Lonely Awoki, ang unang hakbang sa 777 ay lumabas at makipagkilala. Handa na siya. Iniwan niya ang pod, nagagawin niyang base, at nagsimulang maghanap ng mga buhay na tao. Puro nyebe ang paligid, walang bakas ng buhay. Bigla niyang nakasalubong ang isang lalaki, ngunit nadapa siya rito at natuklasang patay na pala. Habang inilalagak niya ito ng maayos, napagtanto niya ang tindi ng nagyelo, napakadaling mabasag ng katawan. Napansin niya ang sasakyan ng lalaki at natuwa nang gumagana pa ito. Isa itong excavator. Natuklasan niyang maaari niyang kontrolin ang pala nito, perpekto para sa mundong nababalot ng yelo. Habang naglalakbay, nakita niya ang isang napakalalim na hukay at kinilabutan sa tanawin. Napagpasyahan niyang ang pinakamainam na hanapin ay mga taong maaaring naninirahan sa ilalim ng lupa. Bumaba siya sa hukay, iniisip na maraming tao roon. Ngunit nang tatawag na sana siya, napigilan siya ng kanyang matinding pagiging anti-sosyal, hindi niya magawang sumigaw sa di kilalang mga tao. Habang iniisip ang kanyang kahinaan, biglang lumitaw sa likuran niya ang isang dambuhalang halimaw. Napasigaw siya at tumakbo, may mga kaiju pa pala. Naisip niyang lumaban, ngunit wala siyang armas. Kaya tumakbo siya pababa ng hukay. Sa kailaliman, niselayan niya ang mundong dati niyang tahanan, ngayon ay ganap ng nagyelo. Nawalan siya ng pag-asa, ngunit naalala ang pangako kay Yukio. Tumindig siyang muli, sumulpot muli ang kaiju. Sinabi ni Tatsuo na simula pa lamang ito, hindi pa siya maaaring mamatay. Sinugod niya ang halimaw gamit ang excavator at pinigilan itong kainin siya sa tulong ng pala. Habang nakikipaglaban, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Nais siyang lamunin ng kaiju, at ang tanging sandata niya ay maliit na pala. Mabuti na lamang at tuwid ang galaw ng mga atake nito, kaya naiiwasan niya. Ngunit wala siyang paraan para umatake. Muli siyang sinalakay, at napilitan lang siyang samalag. Pinakalma niya ang sarili, kailangan lang niyang gawin ang lagi niyang ginagawa, gamitin ang lahat ng meron siya at lumikha ng paraan para manalo. Walang tigil ang pag-atake ng kaiju, at wasak na ang excavator. Sa gitna ng laban, nabali ang pala, ngunit naging pabor pa iyon, dahil magagamit niya ang matalim na bahagi bilang sandata. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinasabi ng kanyang ama, ang nagpapahalaga kay Tatsuo ay ang kakayahan niyang pumatay ng mga kaiju. Sumugod si Tatsuo sa halimaw at ginamit ang sirang pala bilang sibat. Nalunok siya, ngunit nagawa niyang tarukin ito mula sa loob. Bumagsak ang kaiju, at sa unang pagkakataon, may ibang tao siyang nakita. Namangha ang mga ito sa nasaksihan. Habang nagdiriwang, lumabas si Tatsuo mula sa bibig ng kaiju. Nagulat siya, mga tao sa wakas. Ngunit natakot ang mga ito, inakalang isa siyang halimaw. Napaluha siya at sinabi kay Yukio na may mga nakaligtas. Gayunman, tinaboy siya ng mga ito, tinawag na masamang espiritu. Pinakalma sila ng pinunong si Ao, tao ang kaharap nila. Naalala ni Tatsuo ang layunin niya at ang susunod na hakbang sa pakikipagkaibigan, ngumiti habang nakikipag-ugnayan. Ngumiti siya, ngunit lalo lang silang natakot at tinawag siyang kakatwa. Dahil sa pagod, nawalan siya ng malay. Sa panaginip,
naalala niya si Yukio na kinukutya ang pagbabasa niya ng self-help. Ipinagtanggol ni Tatsuo ang aklat ni Lonely Awoki, isang taong may milyon-milyong kaibigan. Ang kinatatakot niya, baka walang magkagusto sa kanya kung wala si Yukio. Pagmulat niya, naalala niya ang ikalawang hakbang, ipakilala ang sarili. Nasa isang kuweba ng yelo siya at nagtatakang nawala ang mga tao. Maya-maya, nakita niyang marami pa pala, inaalis nila ang laman ng kaiju. Nais niyang maging kaibigan ng lahat, ngunit napansing nakatali siya. Hindi iyon problema, sanay siyang ma-dislocate ang braso mula sa pagmamaneho kay Yukio. Samantala, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang nakuha. Ayon kay Ao, hindi kanya ang kredito. Sinabi ni Nazhimura na hindi na niya babanggitin ang tunay na nakatagpo. Tinawag pa siyang alas. Kung malaman ng matatanda na palihim siyang nag-e-eksplora gabi-gabi, magagalit ang mga ito. Wala siyang pakialam, ipagpapatuloy niya ang gusto niya. Naalala ni Nazhimura nang matagpuan niya si Ao noong bata pa ito at naantig siya sa paglaki nito. Biglang dumating sina Jess, nakawala raw ang lalaking nakatali. Samantala, pinagmamasdan ni Tatsuo ang pagproseso ng kaiju. Doon niya naunawaan, dito sila kumukuha ng yaman upang mabuhay sa nagyelong mundo. Hinangaan niya sila at ninais na makita ito ni Yukio. Napansin niya ang isang batang may hawak na laruan ni Yukio. Tumakbo ito palayo, tinawag siyang kakaiba. Ngunit muntik na itong madaganan ng yelo. Kumilos si Tatsuo, kahit malayo, nakahanap siya ng poste at nailigtas ang bata. Dumating ang ama at pinagalitan ng anak. May nakakita sa ginawa niya at nagpasalamat. Napansin nilang hindi siya pamilyar at tinanong kung saan siya galing. Hindi makasagot si Tatsuo, lalo lang siyang kinabahan. Naghinala ang ilan, ngunit pinigilan sila ng isang lalaki. Aniya, may dahilan si Tatsuo at may utang sila sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Takamura, kasama ang anak niyang si Joji. Hirap makipagkamay si Tatsuo, ngunit tinulungan siya ni Takamura. Ipinakilala niya rin ang sarili, natupad ang ikalawang hakbang. Bilang pasasalamat, bibigyan siya ni Takamura ng karne ng kaiju. Sa di kalayuan, nasaksihan ni Ao ang lahat. Nais siyang hulihin ni Fumaki, ngunit tumanggi si Ao, hindi siya banta. Bagaman misteryo pa rin si Tatsuo, maaari nila itong alamin sa ibang pagkakataon. Ngunit biglang yumanig ang lupa. Lumitaw ang isang dambuhalang braso. Nasindak ang lahat ng sumulpot ang mas malaking kaiju, iba ang anyo, kakaiba ang estruktura. Hindi makapaniwala si Tatsuo sa kanyang nasasaksihan. Isang higanteng kaiju ang marahas na ibinagsak ang kamay nito sa isang tao, agad siyang naduraj hanggang mamatay, saka din ilaan ang dugong kumapit sa palad nito. Habang nagkakagulo ang lahat, nanatiling kalmado si Tetsuo at pilit nag-iisip ng paraan. Ngunit wala talaga siyang magawa. Wala si Yukio para lumaban. Wasak na ang excavator, at wala rin siyang armas. Kahit anong anggulo, napakasama ng sitwasyon. Inakala niyang sanay na ang mga tao rito sa ganitong panganib, kaya tiyak na alam nila kung paano pigilan ang kaiju. Ngunit hindi, kasing handa lang sila ni Tetsuo. Kaya siya na ang kailangang humanap ng paraan para mailigtas ang pinakamarami. Isang lalaki ang natakot ng husto at biglang tumakbo. Alam ni Tetsuo na tumutugon ang kaiju sa biglaang galaw, kaya tiyak na magiging target siya. Sumigaw siya para pigilan ito, pero huli na. Itinaas na ng kaiju ang kamay nito upang durugin siya, tiyak na kamatayan na sana. Sa huling sandali, nasagip siya ni Al sa pagtulak palayo, na iligtas sa panganib. Paulit-ulit siyang nagpasalamat, ngunit masaya na si Al na buhay pa siya. Sa galit at pagsisisi, ibinangga niya ang ulo sa yelo dahil may namatay sa ilalim ng kanyang pagbabantay, lalo na't hindi naman siya dapat lumabas ng kolonya. Pinayuhan siya ng mga kasama na walang silbi ang sisihin ang sarili ngayon, dahil may dapat pa silang gawin. Nangako si Al na wala nang mamamatay. Inutusan niya ang grupo na ihanda ang mga emergency machine na dala nila para sa ganitong sitwasyon. Maaaring wala silang plano para talunin ang kaiju, ngunit may sistema silang ginawa para makatakas ang lahat ng ligtas tuwing may pag-atake. Dahil sa makapal na hamog, hindi sila makita o matamaan ng kaiju. Kaya nagsimulang umakyat ang lahat sa lubid na hagdan sa gilid ng hukay, patungo sa ibabaw upang makalayo sa halimaw. Ngunit bago pa sumunod si Tetsuo sa kanila, napansin niyang umigting ang katawan ng kaiju at ibinuka nito ng malaki ang bibig. Kahit hindi pa niya ito nakikita noon at wala siyang ideya sa kakayahan nito,
hinubog ng kanyang karanasan sa pakikipaglaban sa kaiju ang matalas niyang pakiramdam sa panganib. At ngayon, sinasabi ng instinct niya na hindi sapat ang hamog para pigilan ito. Maaaring bugawin nito ang ulap o diretsong sumugod sa hagdan. Alinman doon, tiyak na may mamamatay. Ayaw ni Tetsuo na mangyari iyon, lalo na't ngayon lang siya muling nakipag-usap sa ibang tao bukod kay Yukio. Kaya nagpasya siyang gawing pain ang sarili at tumakbo lampas sa kaiju upang ilayo ang atensyon nito. Sumigaw ang lahat na bumalik siya bago mahuli ang lahat, ngunit huli na. Nasa likod na siya ng kaiju, at naging epektibo ang plano, tumigil ito sa pag-atake at siya na ang hinabol. Gayunman, kakaunti ang opsyon ni Tetsuo para mabuhay. Ang tanging magagawa niya ay umiwas sa mga hampas nito at umasang makahanap ng mapagtataguan bago mahuli. Sa kasamaang palad, natabig ng kaiju ang mga blok ng yelo, at isa rito ang tumama sa likod niya, dahilan upang bumagsak siya. Kung walang kikilos, tiyak ang kanyang kamatayan. Ngunit nangako na si Ao na wala nang mamamatay ngayon. Kaya iniwan niya ang grupo at agad sumugod para iligtas si Tetsuo. Sa kasamaang palad, pagdating niya, nahawakan na siya ng kaiju at ihahanda ng lamunin. Ngunit bago ito makakagat, biglang nag-react ang mga chip sa ulo ni Tetsuo. Ilang sandali pa, gumuho ang kisame ng kuweba nang sumalpok pababa ang escape pod at direktang tumama sa braso ng kaiju. Matapos ang unang paglapag sa Earth, nagsimulang mag-download ang pod ng napakaraming data mula sa backup nito. Pagkalipas ng 48 oras, natapos din ito. Agad nitong inactivate ang defense protocol na itinakda ni Yukio sakaling malagay sa panganib ang buhay ni Tetsuo pagbalik niya sa Earth. Kaagad nitong tinukoy ang lokasyon ni Tetsuo gamit ang chip sa ulo niya. Nang malak ang posisyon, pinaandar nito ang thrusters at lumipad patungo sa kanya. Habang papalapit ang pod, narinig ni Tetsuo ang tinig ni Yukio na tumatawag sa kanya. Ilang sandali pa, nakita ng mga taong nakatakas na sa ibabaw ang pod na mabilis na dumaan bago sumabog sa yelo at muling tumama sa braso ng kaiju, pinilit itong pakawalan si Tetsuo. Habang bumabagsak si Tetsuo, nakilala niya ang escape pod, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit ito naroon. Isa itong lihim na failsafe ni Yukio na hindi niya alam, isang sistema na nagsisigurong kahit masira ang pangunahing katawan nito, mananatili ang kopya ng AI upang samahan siya sa oras ng panganib. Ngayong naroon na ito, inactivate ni Yukio ang combat mode ng pod, inilabas ang mga braso at binti nito, at sinalo si Tetsuo. Paglapag nila, tinanong niya kung handa na ba itong muling lumaban kasama siya. 14 na taon ang nakalipas, noong nagsisimula pa lang sina Tetsuo at Yukio bilang mga mandirigma laban sa kaiju, madalas silang ipadala sa mga misyon para patayin ang mga halimaw na umaatake sa lungsod. Ngunit si Yabi Same, ama ni Tetsuo at lumikha ni Yukio, ay walang pakialam sa kanila. Ang gusto lang niya ay ang combat data mula sa mga laban. Minsan pa nga, nakalimutan niyang bigyan ng maintenance si Yukio at binigyan si Tetsuo ng langis imbes na tubig. Kahit matapos ang laban, hindi man lang niya sila kinamusta. Pagbalik nila, pareho nilang dinanas ang kapabayaan ni Yabi Same, kaya sa isang banda, parang magkapatid sila. Dahil dito, si Yukio ang naging unang kaibigan ni Tetsuo. Matagal nang may puwang sa puso niya na hindi mapunan, gaano man niya subukan. Lalo itong sumasakit tuwing naaalala niyang hindi siya marunong makipagkaibigan. At ang tanging nagpapagaan nito ay si Yukio. Itinaas ng kaiju ang braso at sinubukang hampasin si Yukio, ngunit naagapan niya ito at mabilis na umatras. Gamit ang jet boosters, lumipad siya pabalik at sinuwag ang kaiju, dahilan upang matamba ito. Hindi makapaniwala si Tetsuo, sarili niyang nakita ang pagsabog ni Yukio. Ipinaliwanag ni Yukio na bago ang pagsabog, nailipat niya ang lahat ng data at personalidad niya sa escape pod. Minadali ang proseso kaya tumagal ang pag-install, pero nagtagumpay. Kaya bumalik siya, at labis ang saya ni Tetsuo dahil muli niyang kasama ang una niyang kaibigan. Muling nakatayo ang kaiju, ngunit halatang sugatan, bali ang isang braso at tila lalo itong nagngangalit sa sakit. Tinukso ito ni Yukio, sinabing may karapatan itong magalit dahil kaharap na nito sila ni Tetsuo, at tiyak na katapusan na nito, kahit wala silang maayos na armas. Napansin niyo ni Tetsuo at agad nagtanong kung wala ba talaga silang sandata. Kinumpirma ni Yukio, escape pod lang ito noon, at mas mahina kumpara sa orihinal niyang anyo.
Swerte na lang na may braso at binti pa ito. Wala rin siyang ibang magamit noon. Ngayon, iniisip ni Tetsuo kung paano nila mapipigil ang kaiju nang wala silang pang-atake. Sagot ni Yukio, kakayanin basta magtulungan, ngunit hindi iyon sapat na paliwanag, kaya nananatili ang kanyang kaba. Samantala, nagtataka ang mga nakaligtas kung saan nanggaling ang higanteng robot at bakit kinakausap ito ni Tetsuo. Ngunit pinaalalahanan sila ni Ao na lumayo muna, dahil mapanganib pa ring lumapit habang buhay pa ang kaiju. Biglang itinusok ng kaiju ang mga braso nito sa yelo at muling piniga ang katawan, tulad kanina. Sa isang tingin, natukoy agad ni Yukio na naghahanda ito ng pag-atake. Binalaan niya si Tetsuo, at agad itong kumilos, na ilayo sila sa oras. Dahil dito, sumalpok ang kaiju ng ulo una sa pader sa likod nila. Nakahinga si Yukio, kung tinamaan sila, malamang hindi sila nabuhay. Ngunit muli na namang naghahanda ang halimaw. Kaya sinabi ni Tetsuo na kailangan na nilang lumaban, dahil hindi sila pwedeng puro iwas lang, at may naisip siyang paraan. Samantala, habang pinapanood ng mga tao sa ibabaw ang laban, nag-aalala sila na baka mamatay si Tetsuo. Ngunit tiniyak ng leader ng grupo na ayos lang siya. Nagtanong ang iba kung bakit siya sigurado, kaya pinasulyap niya ang dalawa sa ibaba at pinaalalang hindi ito ang unang beses na nakita nila ang ganito. Masusing pinagmasdan ng lahat ang laban. Habang sumasalakay ang kaiju, naghanda sina Tetsuo at Yukio. Nakaisip sila ng paraan, pinaganya nila ang concentrated booster jet at lumikha ng pansamantalang plasma sword. Sa mismong sandali ng pag-atake, umiwas sila at sa isang mabilis na galaw, tinaga ang ulo ng kaiju, agad itong napugot. Ang eksenang iyon ay nagpaalala sa lahat ng dating tagapagligtas ng sangkatauhan na pumapatay ng kaiju noon. Ang ganitong galaw na halos walang puwang sa pagkakamali ay imposibleng magawa ng karamihan. Ngunit nagawa ito ni Tetsuo, patunay na siya nga ang bayani noon. Natuwa ang lahat sa balitang ito at nagsimulang magdiwang, dahil maaari nitong baguhin ang kanilang kapalaran. Ngunit habang abala sila, humigit kumulang 100 kilometro ang layo, may isang humanoid na kaiju na nag-aabang sa tuktok ng tore. Tila matalino ito, at tiyak na magdadala ng panganib sa lalong madaling panahon. Paglaon, binuhat ni Tetsuo at Yukio ang napatumbang kaiju at ang mga tao patungo sa sentro ng mga nakaligtas. Namangha si Yukio sa laki ng pagbabagong dinaanan ng mundo sa loob lang ng 10 taon. Sumang-ayon si Tetsuo, inamin na muntik na siyang mabaliw nang akala niya'y nag-iisa na lang siya sa planeta. At sa sandaling iyon, napaiyak si Tetsuo. Lubos ang ginhawang nadama niya nang makitang buhay si Yukio, at sinabi niyang inakala niyang gugugulin niya ang buong buhay na nag-iisa. Sinabihan siya ni Yukio na tumigil, kundi pati siya'y may iyak. Ngunit hindi rin siya nakapagpigil at sabay silang humagulgol. Umaagos ang langis sa kanyang mukha na parang tunay na luha. Habang tuluyang napapaiyak sa tuwa ang dalawa, ang iba na may abalang-abala sa napakaraming karne na nakuha nila mula sa kaiju. Sinabi ni Asuka na kahanga-hanga ang robot ni Tetsuo. Ngunit nang lumingon siya, bigla itong naglaho. Maya-maya, sumulpot siya sa harap ni Tetsuo. Ikinagulat ni Yukio kung paano siya nakarating doon nang walang nakapansin, ngunit pinabayaan na lang niya ito. Sinabi niyang pagkakataon na ito para maasa ni Tetsuo ang pakikisalamuha. Para palakasin ang loob niya, binigyan niya si Tetsuo ng isang lata ng pinya bilang regalo, at ipinaliwanag na sa mundong ito, napakabihira na ng matatamis at prutas. Ngunit pagkapukpok pa lang ng lata, kumalat agad ang matamis at nakakaakit na amoy, at halos hindi niya mapigilan ang sarili na kainin ito kahit para kay Tetsuo iyon. Napansin ni Tetsuo ang pagpipigil niya at nagtanong kung ayos lang bang kainin niya ito. Kinagat ni Ao ang labi at sinabing kainin na niya agad bago pa siya tuluyang matukso. Sinabi niyang dahil iniligtas ni Tetsuo ang lahat, tungkulin niyang suklian ito kahit pa isuko ang bagay na mas mahalaga pa sa sariling buhay. Nag-alinlangan si Tetsuo na kainin ang isang bagay na tila mas mahalaga pa sa buhay ng tao. Ngunit alam niyang kailangan niyang tanggapin ang kabutihan ni Ao, kaya kinain niya ang pinya sa harap nito. Halos madurog si Ao sa loob, ngunit pinilit niyang magpakatatag, paulit-ulit na sinasabing regalo iyon para kay Tetsuo. Bigla namang nanlumo si Tetsuo, natakot na baka mali ang naging desisyon niya. Iminungkahi ni Yukio na pagsaluhan nila ang natitirang pinya, ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, pumayag na agad si Ao.
Sabay silang kumain at nagpasalamat sa biyaya. Pagkatapos, sinabi niyang hindi lang siya dumating para ibigay ang pinya. Nandito rin siya upang magpakilala at magbahagi ng impormasyon. Nagpakilala siya bilang isang Noy at nagpasalamat kina Tetsuo at Yukio sa pagligtas sa lahat. Nagpakilala rin si Tetsuo at napagtanto niyang ikalawang beses na niyang nagawa iyon nang hindi natataranta, bagay na dati imposible para sa kanya. Sinabi ni Ao na panahon na para pag-usapan ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Nabigla si Tetsuo ngunit pinatatag ang sarili at pinatuloy siya. Ipinaliwanag ni Ao na 10 taon na ang nakaraan, may lumitaw sa Japan na isang nakakatakot na humanoid na kaiju. Ngunit hindi tulad ng karaniwang kaiju na galing sa kalawakan, ito'y umangat mula sa dagat kasabay ng napakalaking lumulutang na puting esfera. Nagsimulang dumami ang mga esferang ito at mabilis na kumalat sa mga lungsod sa buong mundo. Sa isang iglap, sumabog ang mga ito at nagpakawalan ng nagyayelong hangin na sumire sa buong daigdig, na nagpatigas sa lahat. Mula noon, hindi na muling uminit ang planeta. Napagtanto ni Tetsuo na nangyari ito matapos silang umalis patungong kalawakan upang labanan ang mga kaiju. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa Anti-Kaiju Defense Force. Sinabi ni Ao na dahil sa bilis ng pangyayari, halos nalipol ang puwersa sa unang bugso pa lang, at ang mga nakaligtas ay nagpakasagad upang iligtas ang iba. Ngunit hindi nagtagal, bumuhos mula sa langit ang natitirang mga kaiju at tuluyang nilipol ang mga natira. Gayunman, binanggit ni Ao na may mga usap-usapang patuloy pa ring kumikilos ang Defense Force at may ilang miyembro pang buhay. Dahil dito, napuno ng pag-asa sina Tetsuo at Yukio na maaaring matagpuan pa nila ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Ao kay Tetsuo na papalapit na sila sa sentro ng mga nakaligtas. Ang simpleng pagtawag sa kanya sa pangalan ay labis niyang ikinatuwa, tanda na umuunlad na siya sa pakikisalamuha. Sa wakas, narating nila ang isang paaralan sa gitna ng Mishima, ang huling lugar, ayon kay Ao, kung saan maaaring matulog ng payapa at manatiling mainit. Kumalat agad ang balita na bumalik na ang tagapagligtas at ang snowman, dala ang napakaraming karne ng kaiju. Natupad din ang pangarap ni Tetsuo na salubungin ng maraming tao. Na mula sa hiya, itinaas niya ang 2 braso na parang isang maalamat na bayani. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Ao na humigit kumulang 200 katao ang naninirahan doon, bawat isa'y may tungkulin. May iba't ibang sangay, materyales, pang-araw-araw na pamumuhay na nangangasiwa sa pagluluto at kalidad ng buhay, pangkat ng pagbabaklas, at iba pa. Namangha si Tetsuo at tinanong kung saang sangay siya kabilang. Ngumiti si Ao at sinabing nasa accounting siya. Biglang inakbayan ni Amachi si Tetsuo. Ikinahiya niya ng husto, at ipinaliwanag na doon siya inilagay dahil hindi siya maaaring palabasin. Ngunit palihim pa rin siyang umaalis. Napansin ni Ao ang mga nakatatanda na galit na naghihintay sa kanya. Wala na siyang takas kaya tinawag niya ang kanyang grupo upang sabay-sabay harapin ang matinding sermon. Bago iyon, sinabi niya kay Tetsuo na si Takimura mismo ang nag-utos na bantayan siya. Ayos lang iyon kay Tetsuo, at sinabi ni Takimura na una niyang gagawin ay dalhin siya sa kanyang personal na santuaryo. Dinala siya sa isang hot spring. Lumubog si Tetsuo sa mainit at nakaka-relax na paliguan, isa sa matagal na niyang pangarap mula nang makabalik sa Earth. Ngunit napansin niyang walang hot spring sa sentro ng Mishima, at nang bumaba sila sa paaralan, iyon lang ang lugar na walang nyebe. Napansin ni Takimura ang kanyang pagkalito at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat. Ipinaliwanag niyang may nakabaon na kaiju sa ilalim ng sentro ng Mishima. Biglang kinabahan si Tetsuo, ngunit pinakalma siya ni Takimura at hiniling na pakinggan muna ang kwento ng tagapagsanay ng kaiju na nagligtas sa kanila. Ayon kay Takimura, 11 buwan matapos ang Great Freeze, pinamunuan niya ang grupo ng mga nakaligtas upang maghanap ng paaralan na maaaring gawing base. Ngunit lahat ng kanilang natagpuan ay sakop na ng mga kaiju. Ginamit ng mga nakaligtas ang mga mall at paaralan bilang kanlungan, ngunit sa tuwing may kaiju na papalapit, tumatakas sila. Isang araw, halos mamatay na sila sa gutom nang may nakatagpo ng bangkay ng kaiju at dinala iyon bilang huling pag-asa. Dahil sa matinding desperasyon, kinain nila ito. Ngunit kalahati sa kanila ang namatay dahil hindi tinanggap ng katawan ang dayuhang laman. Tanging ang mga nakayanan nito ang nakaligtas. Nagpatuloy sa paglalakbay si Takimura at ang ilan pang natira hanggang sa sumunod na paaralan, ngunit sinalubong sila ng isa pang kaiju.
Mas lumala pa nang magsimulang magpakita si Ao ng sintomas ng pagtanggi sa laman. May ilan na nagmungkahing iwan siya, ngunit hindi iyon kailanman gagawin ni Takimura at ng kanyang asawa, kaya pinili nilang harapin ang Kaijo gamit ang lahat ng kanilang lakas. Sa kasamaang palad, 2 Kaijo ang lumapit at pumalibot sa kanila. Lalong napahamak ang mga nakaligtas nang magsimula ang 2 Kaijo sa labanan ng teritoryo. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nahulog ang guro at napadpad sa pagitan ng 2 halimaw. Gustong-gusto siyang sagipin ni Takimura at ng kanyang asawa, ngunit pinigilan sila ng iba, iginiit na tiyak na kamatayan iyon. Nakahandusay ang babae, inuubo at naghihirap. Bigla, pumuti ang buhok ni Ao at may mahiwagang tinig na kumausap sa kanya. Tinawag ng tinig si Ao na kaawa-awa dahil iniwan siya ng mga minamahal niya at tiyak na kakainin ng mga Kaijo. Sinabi nitong interesado ito sa tinatawag na emosyon, mga damdaming tanging tao lang ang mayroon. Ibinuhos ni Ao ang kanyang saloobin, sinabing ayaw niyang mamatay sa ganitong lugar. Nais niyang makapasok sa paaralan, magsuot ng uniforme, umibig, at maging masaya. Dahil wala na ang kanyang mga magulang, labis siyang natatakot. Ayaw rin niyang ang huling kinain niya ay laman ng Kaijo. Ayaw niyang mamatay. Takot na takot siya. Dama ng tinig ang matinding bugso ng kanyang dalamhati, lalo na ang mga negatibong emosyon. Sinabi nitong nais nito ang lahat ng iyon, ang desperasyon at lalo na ang galit sa mga taong iniwan siya. Ngunit nagulat ito nang sabihin ni Ao na hindi niya kinamumuhian ang mga taong umalis, dahil naging mababait ang lahat sa kanya, at mahal niya ang mga ito, lalo na sina Ji at Ginang. Si Takimura, na laging nagbabahagi ng pagkain sa mga bata, mahal niya silang lahat. Tumayo muli si Ao, tulad ng isang mandirigmang kumakapit sa buhay, kahit alam niyang wala siyang laban sa halimaw sa harap niya, ipinahayag niyang poprotektahan niya ang lahat. Sumugod ang Kaijo upang lamunin si Ao, ngunit sa huling sandali, tinamaan ito ng matinding atake ng isa pang Kaijo at nailigtas siya. Doon niya napagtantong ang tinig sa kanyang isipan ay mula mismo sa Kaijong nagligtas sa kanya. Sumigaw ang Kaijo na hindi nito maunawaan ang mga tao, at sinabing ang isang maliit at tila walang halagang nilalang, si Ao, ay labis na kawili-wili. Pagkatapos, ginamit nito ang kapangyarihang apoy na kahalintulad ng isang phoenix at nakipagsabay kay Ao. Nakamit niya ang kapangyarihan ng Kaijo at nagliyab ang kanyang buhok sa asul na apoy. Nalito ang mga nakaligtas at walang maipaliwanag sa nangyari, kaya tinawag nila ang Kaijo na Tamar, ang dakilang tagapagligtas. Naramdaman ni Ao ang init ng apoy na nagbibigay ginhawa at labis siyang natuwa. Sinabi ng Kaijo na poprotektahan nito siya at ang mga tao kapalit ng kaalaman at emosyon. At doon dinala si Tetsuo, sa ilalim ng paaralan kung saan payapang natutulog ang Kaijo, nagbibigay init at proteksyon sa lahat ng nakaligtas na tinatawag ang lugar na tahanan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng syudad, binabantayan ng isang miyembro ng Air Day ang humanoid Kaijo na nagyelo sa buong mundo. Tahimik lang itong nakaupo kaya hindi malaman ng koronel ang tunay nitong pakay. Ngunit alam niyang kung nais nilang iligtas ang sangkatauhan, kailangan nilang patayin ang halimaw na iyon. Biglang lumingon ang Kaijo at diretsyong tumitig sa koronel, senyales na natunugan nito ang kanilang presensya. Ilang sandali lang, isang dambuhalang Kaijo ang umatake sa grupo kaya agad inutusan ng koronel si Toto Chika na maghanda sa laban. Samantala, sa Mishima Mall, muling nakipagkita si Tetsuo kay Ao matapos maligo. Ipinakita ni Ao ang Kaijong nakabuo niya ng koneksyon. Nagulat si Tetsuo dahil ngayon lang siya nakakita ng Kaijong mukhang manok at kayang magbuga ng apoy. Ipinaliwanag ni Ao na dati itong ordinaryong Kaijo ngunit kalaunan ay nagbago ng anyo at nagkaroon ng sariling pag-iisip. Tinawag nito ang sarili bilang Lando. Madalas lang itong natutulog dahil malaking enerhiya ang ginagamit nito upang panatilihing mainit ang buong mall. Nang humikab si Lando, agad na natupok ang isang tuwalyang hawak ni Takamura. Dahil dito, binalaan ni Ao si Tetsuo na huwag lumayo sa kanya dahil napakainit ng lugar at kinokontrol lamang niya ang temperatura upang hindi sila masunog. May kakayahan ding kontrolin ni Ao ang apoy, at iyon ang dahilan kung bakit nabuhay sila sa nagyelong mundo. Naniniwala siyang kailangang mas mapalapit ang tao sa mga Kaijo upang mabuhay ang sangkatauhan. Nangako rin siyang poprotektahan ang lahat gamit ang kapangyarihang natamo niya.
Ipinaliwanag din niyang kusang nananatili si Lando bilang heater ng compound kahit nauubos ang enerhiya nito. Kapalit noon, 1 libro lamang kada araw ang hinihiling nito kay Ao. Pagkatapos, dinala ni Takamura si Tetsuo sa magiging silid nito. Karaniwang magkakasama sa classroom natutulog ang mga tao sa mall, ngunit may espesyal na konsiderasyon ang mga pamilya kaya itinuring na rin siyang bahagi ng pamilya ni Takamura. Habang tumitingin si Tetsuo sa paligid, aksidente niyang nabuksan ang kurtina at nakita si Hagane na nagpapalit ng damit. Dahil sa sobrang hiya, agad siyang nawalan ng malay. Pagkagising niya, si Hagane ang nag-aalaga sa kanya habang may inaasikaso si Takamura. Sabik si Tetsuo na magkaroon ng kaibigan kaya agad siyang nagpakilala. Ipinaabot ni Hagane ang liham ng kanyang ama na nagsasabing gabi pa ito makakabalik at umaasang magkakasundo silang dalawa. Pinakiusapan din siya ni Takamura na huwag hayaang pumunta si Hagane sa workshop ng kanyang ina dahil sariwa pa ang sakit ng pagkamatay nito. Gayunpaman, doon pa rin siya dinala ni Hagane. Dating mataas na opisyal sa tech department ang kanyang ina kaya mayroon itong sariling research workshop. Palihim iyong ginagamit ni Hagane upang ipagpatuloy ang mga proyekto nito. Humanga si Tetsuo sa kanyang ina kaya natuwa si Hagane at ipinakita rito ang bago niyang imbensyon. Samantala, nakatakas ang koronel at ang kanyang grupo mula sa dambuhalang kaiju gamit ang kontrolado nilang halimaw. Ngunit sinabi niyang kailangan nilang kunin ang Flame Kaiju sa Mishima Mall upang lumakas ang kanilang puwersa. Nalaman din niyang bumalik si Tetsuo mula sa kalawakan kasama ang mahinang bersyon ni Snowball. Dahil dito, binalak niyang maaga kapwa si Lando at Snowball upang maging tagapagligtas ng mundo ang organisasyong Verde. Pagbalik ni Takamura, nadatnan niyang pagod sina Tetsuo at Hagane matapos pag-usapan ang imbensyon nito. Naghanda siya ng hapunan gamit ang karne ng kaiju ngunit pinayuhan si Tetsuo na gulay muna ang kainin dahil hindi pa sanay ang katawan nito. Habang masayang-masaya si Tetsuo dahil nakakaranas na siya ng tunay na pagkakaibigan. Binabangungot naman si Hagane tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina na nilapa ng isang kaiju. Sa niebe malapit sa mall, isang kaijong nagngangalang Artemis ang kumakain ng utak ng kapwa kaiju habang nakikipag-ugnayan sa grupo ng koronel. Kinumpirma nitong nasa Mishima Mall ang Flame Kaiju at si Snowball kaya balak ng koronel na patayin ang lahat upang maaga ang dalawa. Lumipas ang 1 linggo habang lihim na nagtutulungan sina Tetsuo at Hagane sa workshop. Sa wakas, natapos nila ang proyekto, isang set ng mga sandata. Tinanong ni Tetsuo kung bakit siya gumagawa ng ganoong armas. Bago sumagot, pinapalapit siya ni Hagane at gaya ng ginagawa ng kanyang ina noon, pinatungan nito ng kamay ang ulo ni Tetsuo habang pinupuri siya. Pareho silang namula sa hiya at muling nawalan ng malay si Tetsuo. Habang naghahapunan sila, napansin ni Hagane na parang matagal ng bahagi ng kanilang pamilya si Tetsuo. Ngunit hindi pa rin niya makalimutan ang sinapit ng kanyang ina kaya determinado siyang maghayganti. Kinagabihan, nagising si Tetsuo at natuklasang umalis si Hagane dala ang kanilang mga sandata upang hanapin ang kaijong pumatay sa kanyang ina. Pagdating niya roon, nakaharap niya si Artemis. Bagamat natakot sa umpisa, pinatatag ni Hagane ang sarili at ginamit ang anti-kaiju hoverbots na may automatikong evasion system kaya naiwasan niya ang mga atake. Pagkatapos, pinaputok niya ang rocket weapon na ginawa nila ni Tetsuo diretso sa bibig ng kaiju. Nang sumabog ang rocket, kumalat ang maliliit na talam sa loob ng bibig ni Artemis. Bawat paggalaw ng vocal cords nito ay nagdudulot ng matinding sakit kaya hindi na ito muling makakakain. Ngunit wala ng plano si Hagane matapos makaganti kaya hinintay na lamang niya ang kamatayan. Bago siya maabot ng kaiju, dumating sina Tetsuo at Snowball at pinutol ang braso ni Artemis kaya napilitang umatras ang halimaw. Tumakbo si Tetsuo papunta kay Hagane ngunit nadapa at bumagsak sa ibabaw niya. Habang sinusubukang tulungan siya, sinabi niyang mahusay ang ginawa nito. Napaiyak si Hagane dahil iyon mismo ang sinasabi ng kanyang ina noon. Biglang nakaramdam ng panganib si Snowball at pinabalik agad si Tetsuo sa cockpit. Ngunit huli na dahil dumating na ang koronel kasama ang hukbo ng mga kaijong kontrolado nila. Kahit natalo si Artemis, hindi nag-alala ang koronel dahil hawak nila ang buong hukbo ng mga kaiju. Paglapit nila, agad niyang iniutos ang pagpapaputok. Tinamaan si Snowball ng sunod-sunod na projectile na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Noong unang nabuo ang Everyday,
nag-enlist si Segami bilang sundalo. Mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang husay sa tungkulin at kalaunan ay naging respetado sa loob ng puwersa. Dahil sa kanyang kakayahan, madalas siyang tinatawag na tagapagligtas, isang titulong lalo pang nagpalaki ng kanyang ego. Sa paglipas ng mga taon, mas lalo niyang inugat ang kanyang pagkatao sa ideya na siya ang savior. Maayos ang lahat hanggang sa araw na makita niya sa balita na si Tetsuo ay nakapatay ng isang kaiju gamit ang bagong likhang robot. Mula noon, nagbago ang pananaw ng publiko. Si Tetsuo ang itinuring na bagong tagapagligtas ng sangkatauhan, habang si Segami ay naisantabi. Hindi niya matanggap na isang bata ang humihigit sa kanya. Wala siyang nagawa dahil tuluyan ng lumipat ang tiwala ng publiko kay Tetsuo. Kasabay nito, nagpatupad ang Erday ng pagbabago sa estratehiya, unti-unting pinalitan ang mga foot soldier ng mass-produced na robot na hango sa snowball. Maraming sundalo ang nadismaya dahil nabawasan ang halaga ng kanilang papel, kabilang si Segami. Subalit wala siyang magawa dahil desisyon na ito ng mga nakakataas. Sinubukan ni Segami na matutong mag-operate ng mga robot upang maibalik ang kanyang dating kaluwalhatian, ngunit sa simulation ay lumabas na karaniwan lamang ang kanyang kakayahan. Nang tanungin niya ang evaluator, malinaw na wala sa kanya ang kinakailangang husay. Samantala, patuloy na pinatunayan ni Tetsuo ang kanyang galing sa pakikipaglaban sa kaiju gamit ang anti-kaiju mechs, kaya lalo siyang kinilala bilang savior ng mundo. Naiwan si Segami sa anino ng nakaraan at unti-unting nakalimutan ng lipunan. Dahil dito, lumalim ang kanyang galit at inggit kay Tetsuo, na naging simula ng kanyang matinding puot sa kanya. Sa isang insidente, sabay-sabay na lumitaw ang tatlong higanteng kaiju sa lungsod. Ang ground troops ay ipinadala upang magpabagal at maghintay sa pagdating ng mga pangunahing unit tulad ni Tetsuo. Para kay Segami, ito ay isang insulto dahil itinuring na lamang siyang support unit o damage control. Sa misyon, ang kanyang squad ay nakatalaga lamang para pahinain ang kaiju, hindi upang patayin ito. Ngunit may ibang plano si Segami. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatras at siya mismo ang sumugod upang makuha ang sariling kaluwalhatian. Pinaputukan niya ang papalapit na kaiju, at kahit magaling siya sa taktika, hindi sapat ang pinsala ng kanyang armas. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil nakatutok lamang siya sa ideya ng tagumpay at papuri. Habang papalapit ang kaiju para umatake sa kanya, bigla itong sinalpok ni Tetsuo, snowball, at tinapos sa pamamagitan ng pagtagos sa ulo nito. Nagalit si Segami dahil muli siyang natabunan ni Tetsuo. Sa galit, tinutok niya ang baril kay Snowball at pinaputukan ito, ngunit napagtanto niyang wala na siyang bala. Napagtanto rin niya na kung hindi siya iniligtas ni Tetsuo, malamang ay patay na siya. Ngunit sa halip na magpasalamat, lalo lamang lumalim ang kanyang galit. Mula noon, tuluyan siyang naging irrational at mas lalo pang kinamuhian si Tetsuo. Itinoon niya ang sarili sa pag-angat sa ranggo ng organisasyon upang magkaroon ng mas malaking kapangyarihan sa desisyon. Sa kalaunan, nakumbinsi niya ang mga lider ng Erday na hindi dapat nakasalalay sa iisang tao ang kapalaran ng sangkatauhan. Iminungkahi niya ang paglikha ng bagong grupo ng Saviors, at siya ang mamumuno rito. Tinawag niya itong Verde, na inaasahan niyang magiging bagong tagapagligtas ng mundo at makakalamang kay Tetsuo. Ngunit noong taong 2034, naganap ang Big Freeze, na agad nagdala ng kaguluhan sa buong mundo. Kasabay nito, nabigo rin ang space mission ni Tetsuo laban sa Kaiju Nest. Dahil dito, biglang gumuho ang Erday at nawala rin ng suporta para sa Verde, kaya tuluyan itong naglaho sa pagiging walang saysay. Sa kabila ng pagbagsak ng kanyang plano, natuklasan ni Segami ang bagong kapangyarihan, ang kakayahang kontrolin ang mga kaiju sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ginamit niya ito upang ipagpatuloy ang kanyang hanggarang maging nag-iisang tagapagligtas ng mundo. Nang bumalik si Tetsuo, itinuring niya itong malaking banta. Nagdesisyon siyang patayin ito sa oras na magkita sila. Nagdiwang si Segami at ang kanyang grupo sa matagumpay na pag-atake. Sinabi pa niya na swerte nilang wala si Tetsuo sa mall sa oras na iyon dahil naging mas madali ang kanilang operasyon. Napansin niya si Yuma na tila hindi masaya sa kabila ng kanilang tagumpay. Ipinahayag ni Yuma na matapos matalo si Artemis, wala na siyang silbi sa grupo. Pinakalma siya ni Segami at sinabing hindi siya magiging walang halaga dahil poprotektahan niya siya.
Ipinahayag ni Segami na sila ang Verde at magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Ngunit upang makamit ito, kailangan muna nilang patayin ang dating savior na si Tetsuo. Sa oras na iyon, biglang muling gumalaw si Snowball at umatake. Pinutol ang mga sungay ng isang kaiju at pinugutan ng isa pa. Nagulat ang Verde nang makitang nakabawi si Tetsuo mula sa matinding pinsala. Patuloy ang pag-atake ni Tetsuo ngunit napansin niya na may mga tao sa ibabaw ng kaiju. Nalito siya kung ano ang ginagawa nila roon. Sinubukan niyang umiwas at patuloy na labanan ng kaiju, ngunit bago siya makasagupa, ginamit ni Atwa, isa sa mga anak ni Segami, ang teleportation upang ilipat sila palayo. Naguluhan si Tetsuo at Snowball dahil labag ito sa normal na batas ng pisika. Ipinaliwanag ni Segami na ang mga kaiju ay may likas na supernatural na kapangyarihan na nagigising kapag nakabuo sila ng koneksyon sa tao, kaya nagkakaroon sila ng mga kakayahan na hindi normal. Nang marinig ito ni Tetsuo at Yukio, lalo silang nag-alala dahil nangangahulugan ito na ang kalaban nila ay mga kaiju na may iba't ibang espesyal na kapangyarihan, habang si Snowball ay may kapansanan at nawalan pa ng braso. Tinanong nila si Segami kung bakit niya ginagawa ito, ngunit para kay Segami, hindi na mahalaga ang dahilan. Ang mahalaga ay ang katotohanang siya ay kalaban na kailangang pigilan. Samantala, sa Mishima Mall, si Ao at ang iba ay naglalaro at nagbibiroan sa opisina, habang sinusubukan silang pauwiin sa trabaho dahil kailangan tapusin ang gawain bago magdilim. Ngunit si Ao ay abala sa kasiyahan. Biglang natahimik si Al dahil nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Hindi niya maipaliwanag ngunit alam niyang may mali sa direksyon na iyon. Sa kabilang banda, si Segami ay nalulunod sa kanyang sariling iniisip at pinapalakas ang loob na hindi siya matatalo ni Tetsuo. Gayunpaman, nagplano siyang sabay-sabay na papuntahin ang lahat ng kaiju para siguradong walang makakaligtas. Sa loob ng cockpit, si Tetsuo ay handang-handa na sa labanan. Alam niyang malamang ay hindi siya mabubuhay, ngunit determinado siyang pabagsakin ang ilan sa kanila bago siya bumagsak. Biglang nagduda si Segami sa kanyang plano kaya inutusan niya ang Code Orange, dahilan upang magbago ang utos ng mga kaiju. Dahil dito, iniwan nila si Tetsuo at tumungo sa Mishima Mall upang hulihin si Lando. Naiwan si Segami kasama sina Yuma at Atwa upang harapin si Tetsuo. Ipinaliwanag niya na kahit kaya nilang talunin si Tetsuo kapag sabay-sabay, masyadong malaki ang magiging pinsala sa kanila, kaya pinili niya ang mas strategic na plano. Sinabi rin niya kay Tetsuo na may 4 hanggang 5 minuto lamang siya upang habulin ang mga kaiju bago mawasak ang mall. Ngunit kailangan muna niyang talunin si Segami dahil kung susubukan niyang tumakas, aatake siya mula sa likuran. Tumigil si Tetsuo ng ilang sandali habang iniisip ang gagawin, at pinagtawanan siya ni Segami. Ngunit bigla siyang sumugod at sinubukang tag-ain si Segami at ang kaiju na kinatatayuan niya. Bago pa siya makapinsala, siya ay napaatras ng hindi nakikitang puwersa. Nagulat si Tetsuo at Snowball dahil hindi nila alam kung ano ang tumama sa kanila. Lumabas na si Segami ay may sariling kaiju na napakalakas, na handang lumaban kay Tetsuo. Naiiwasan ni Tetsuo ang unang atake ni Heracles gamit ang booster pack ng Snowball. Ngunit napakabilis at napakalakas ni Heracles kaya hindi magiging madali ang laban. Sa ngayon, halos nakakapanimbang pa rin ni Tetsuo ang galaw ni Heracles at naipapara niya ang mga tama ng espada gamit ang natitirang braso ni Snowball, ngunit hanggang doon lang. Humingi si Tetsuo ng tulong kay Snowball, kaya agad na inactivate ni Snowball ang kanyang lihim na feature. Ngunit laking gulat nila, isang simpleng natitiklop na upuan lamang ang lumabas. 10 taon na ang nakalipas, habang tinatapos ng ama ni Tetsuo ang paghahanda para sa space mission. Tinanong niya si Snowball kung may nais itong idagdag sa katawan nito. Doon naisip ni Snowball ang isang escape pod na pwedeng maging mas maliit na robot. Bukod pa roon, humiling din siya ng dagdag na upuan sa cockpit. Umaasang balang araw ay magkakaroon si Tetsuo ng kaibigan at maipapasakay niya ito. May nakapaloob ding board games at takoyaki grill, ngunit wala itong silbi sa laban na ito. Gayunpaman, nagamit ang dagdag na upuan dahil naitali si Hagane, kaya mas malaya nang makakilos si Tetsuo. Kumilos si Tetsuo at sinalubong ang isang atake ni Heracles, umikot sa espada nito at tumama sa balikat ng kalaban. Nagdulot ito ng malalim na sugat sa braso ni Heracles, na maaaring magpabagal sa galaw nito.
Ngunit hindi rin nakaligtas si Tetsuo. Nasipa ni Heracles ang isa sa mga paa ng snowball na nagdulot ng matinding pinsala. Napansin ni Tetsuo na umiiyak si Hagane. Humingi ito ng tawad dahil sa pagiging pabigat habang siya ay abala sa laban. Pakiramdam niya, siya ang dahilan kung bakit sila inatake. At wala siyang magawa kundi umasa kay Tetsuo. Ibinahagi ni Hagane ang hinala na planado ang pag-atake, at maaaring naghihintay sila ng 3:00 ng madaling araw, ang oras na karaniwang umaalis sina Al at ang iba pa para mag-explore. Ibig sabihin, walang proteksyon ang mall sa oras na iyon, at si Tetsuo na lamang ang huling depensa. Kailangan niyang matapos agad ang laban at makabalik sa mall. Ngunit alam niyang hindi madaling talunin si Heracles. Bukod dito, may malalim na pinsala na ang snowball. Kaya dehado sila. Hindi siya mananalo sa lakas lamang, kailangan niya ng impormasyon. Doon niya naisip na kausapin si Sagami. Nagulat si Snowball dahil ito ang unang pagkakataon na kusang nagmungkahi si Tetsuo ng pakikipag-usap, isang malaking hakbang sa kanyang social development. Ipinahanda ni Tetsuo ang external speakers upang marinig siya ni Sagami. Kung mauunawaan niya ang motibo nito, baka makita niya ang kahinaan o maiwasan pa ang laban. Nagbigay si Tetsuo ng senyales ng tigil putukan. At tinanggap ito ni Sagami nang may pangungutya. Pumayag siya na itigil muna ang laban. Tinanong ni Tetsuo kung bakit niya ginagawa ito. Sagot ni Sagami, gusto niyang iligtas ang mundo. Hindi mapakali si Snowball sa sagot na ito. Ipinahayag ni Sagami na nais lang niyang hiramin ang Fire Kaiju sa mall upang talunin ang Humanoid Ice Kaiju na nagpalamig sa mundo. Tinanggap ito ni Tetsuo ng literal at iminungkahi na magtulungan na lamang sila. Aminado si Sagami na mas madali sana kung ganoon, ngunit galit siya kay Tetsuo sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao, at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito napapatay gamit ang sarili niyang kamay. Pinutol ni Snowball ang transmisyon, ngunit huli na, wasak na ang kumpiyansa ni Tetsuo. Dahil dito, bumagsak ang kanyang performance sa laban. Unti-unting nasisira ang Snowball, at naputol ang bahagi ng ulo nito. Bumagsak sila habang si Heracles ay nagpatuloy sa pagdurog sa katawan nila. Sa loob ng cockpit, kitang-kita ni Tetsuo at Hagane ang pagwasak. Malapit nang mabutas ang loob. Sinisi ni Tetsuo ang sarili dahil kung mabibigo siya, malalagay sa panganib ang lahat sa mall. Naalala niya ang mga salita ni Sagami tungkol sa pagiging walang silbing tagapagligtas, kaya lalo siyang nanghina. Ngunit bigla siyang nagkamalay at inactivate ang natitirang booster rockets ng Snowball upang makatakas pataas. Subalit mabilis na nakasunod si Heracles at agad silang naabutan sa ere. Nataranta si Tetsuo at nawalan ng tiwala sa sarili. Ngunit kinuha ni Snowball ang kontrol at pinataas ang lakas ng boosters. Iniligin niya ang slash at binangga si Heracles sa dibdib, na nagbigay ng sapat na sandali upang makatakas. Nasugatan pa rin sila ng bahagya. Humingi ng paumanhin si Snowball sa biglaang pagkuha ng kontrol. At humingi rin ng tawad si Tetsuo sa pinsalang nangyari. Inamin ni Tetsuo na mali siya sa pakikipag-usap kay Sagami. Akala niya ay magiging maayos ang lahat tulad ng dati, ngunit mali siya. Pakiramdam niya ay wala pa rin siyang pagbabago at patuloy siyang pumapalya sa mahahalagang sandali. Sinubukan siyang patahanan ni Snowball at sinabing hindi niya kasalanan ang nangyari. Hindi rin sapat ang lakas ng kanilang escape pod para sa laban na ito. Kung tutuusin, si Snowball pa ang may kasalanan dahil kailangan pa nilang bumalik agad sa mall. Ngunit dahil sa pinsala, hindi makapagbigay ng full thrust si Snowball. Habang pilit niyang pinapalakas ang loob ni Tetsuo, hindi ito umaabot sa kanya. Naalala ni Snowball na ang dahilan ng pagiging mahina ni Tetsuo sa pakikipag-ugnayan ay dahil sa matagal niyang presensya sa buhay nito, kaya hindi niya masabi ang mga salitang walang laman. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Hagane ang kamay ni Tetsuo. Nagulat si Tetsuo. Nanginginig si Hagane at halos umiiyak, ngunit pinipigilan niya ito. Ramdam niya ang matinding takot, ilang beses na siyang muntik mamatay ngayong gabi at natatakot siyang mawala ang lahat ng mahal niya. Hindi niya alam kung paano nagagawang magpatuloy ni Tetsuo sa ganitong klase ng buhay. Ang kanyang paghawak ang nagpaalala kay Tetsuo na hindi normal para sa lahat ang pakikipaglaban sa mga kaiju, at hindi walang saysay ang lahat ng pagsisikap niya kahit natalo siya ngayon. Bigla silang pare-parehong napaiyak, si Tetsuo, Hagane, at halos pati si Snowball.
Ngunit pinili ni Snowball na huwag makialam at itoon ang lakas sa pagbabalik sa mall bago pa ito wasakin at makuha si Lando. Habang lumilipad sila, nakatanggap si Snowball ng hindi inaasahang transmisyon. Nagulat si Tetsuo dahil halos lahat ng komunikasyon ay nawala matapos ang Big Freeze. Isang hindi kilalang numero ang pinagmulan ng mensahe. May naka-encrypt itong utos para kina Tetsuo at Snowball. Nang ma-decrypt ito, lumabas ang babala, huwag nang lumapit sa mall dahil nandoon na ang mga kaiju at napakadelikado na. Ngunit mas lalo itong nagdulot ng tanong, walang dapat na teknolohiya sa lugar na iyon para magpadala ng ganitong mensahe, at walang sino mang dapat may access sa impormasyon ni Snowball.